Kung minsan sa buhay ng isang mag-asawa ay meron talagang mga kontrabidang biyenan. Yung kahit wala ka namang ginagawang masama ay palaging mainit ang ulo nito sa'yo. Ikaw, anong klaseng ugali ang meron ng iyong biyenan? Kakampi mo ba ito? O palaging masama ang tingin sa'yo? Kung ganon ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Nay, magpapaalam na po ako sa inyo at papasok na po ako sa aking trabaho, sabi ng isang probinsyanang dalaga na si Christina. Sige anak, palagi kang mag-iingat ha. Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Basta pag kailangan mo ng tulong ay nandito lang kami ng tatay mo. Malungkot na sagot ni Aling Nora. Aalis na kasi ang dalaga upang magtrabaho sa Maynila bilang isang katulong. Mahirap lamang kasi sila kaya kailangan na magsakripisyo ni Christina para sa kanyang pamilya. Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Palagi po akong mag-iingat at palagi po akong tatawag sa inyo. Nakangiting sabi ng dalaga. Dala-dala ni Christina ang kanyang mga kagamitan at sumakay na siya sa barko. Talagang desidido na siya na mawalay sa kanyang pamilya upang mamasukan bilang isang katulong. Sa mayamang pamilya siya magtatrabaho kaya talagang kinakabahan ng dalaga. Lumipas ang mga oras ay nakarating na siya sa Maynila. Grabe, ang tataas pala ng mga gusali dito sa Maynila at ang daming mga sasakyan. Manghang sabi ni Christina sa kanyang sarili. Lakas loob siyang sumakay ng taxi kahit ito ang unang beses na sumakay siya ng sasakyan. Ibinigay na lamang niya ang address kung saan siya papunta. Manong, ibaba niyo na lamang po ako dito. Nakangiting sabi ni Christina. Saan ka ba papunta, Ineng? Hindi ba? At ang lugar na yan ay kay Doña Esmeralda? Tanong ng driver. Napangiti naman ang dalaga dahil alam pala ng manong driver ang kanyang pupuntahan. Nang dahil doon ay hindi na siya mahihirapan. Opo, tama po kayo. Bakit niyo po sila kilala? Takang tanong ng dalaga. Sino bang hindi makakakilala sa kanya? Isa siya sa pinakamayaman dito sa aming lugar. Iha, bakit ka nga pala pupunta sa kanila? Huwag mo sabihin na mamamasukan ka sa kanila bilang isang katulong. Gulat na sabi ng mamang driver. Napag-alaman ni Christina na marami ng katulong ang umalis doon nang dahil sa pag-uugali ni Doña Esmeralda. Sobrang taray daw nito at higit sa lahat ay palaging mainit ang ulo. Maya-maya lamang ay nakarating na ang dalaga sa kanyang pupuntahan. Pinapasok siya ng gwardiya dahil inaasahan na naman talaga nito ang kanyang pagdating. Ikaw pala si Christina? Ang akala ko ay matanda ka na, pero dalaga ka pa pala. Isa lang naman ang gusto ko, ang hindi tatamad-tamad. Seryosong sabi ni Doña Esmeralda. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay agad na kumilos ang dalaga upang gumawa ng gawaing bahay nang biglang dumating ang binatang anak ng matanda. Napatingin si Christina dito dahil sobrang gwapo ng anak ng Donya at higit sa lahat ay palaging nakangiti. Ma, nandito na po ako. Masayang bati ni Joshua. Ngunit nagtataka ito kung sino ang babae na kanyang nakikita. Anak, siya nga pala si Christina, ang bago nating katulong, sabi ni Doña Esmeralda. Pati ang lalaki ay napatitig sa dalaga. Ibang-iba kasi ito sa mga kababaihan sa Maynila. Hindi nagpapahid ng kung ano-anong kolorete sa muka, ngunit makikita mo naman ang kanyang labis na kagandahan. Hi Christina, ako nga pala si Joshua. Masayang bati ng binata. Magandang gabi po sir. Sabihin niyo lang po sa akin kung may kailangan kayo. Sagot ng dalaga. Ah, ganun ba? Pero ikaw ang kailangan ko eh. Pambabolang sabi ni Joshua. Nang dahil doon ay bahagyang namula ang mga pisngi ng dalaga. Laki kasi sa probinsya si Christina kaya hindi ito sanay sa mga pambabola ng mga kalalakihan. Lumipas ang buwan ay palaging nagkakangitian si Joshua at Christina. Palihim na naging magkasintahan ng dalawa dahil alam naman nila na magagalit si Doña Esmeralda kapag nalaman nila ang bagay na ito. Joshua, matanggap kaya ng nanay mo kung malaman niya na meron tayong relasyon? Tanong ni Christina. Hindi ko alam kung matatanggap niya tayo.
Pero hindi pa ako handang sabihin sa kanya ang bagay na ito, sagot ng binata. Nang dahil doon ay nanatiling sikreto ang kanilang relasyon. Talagang nagmamahalan sila, ngunit baka magalit si Doña Esmeralda kapag nalaman niya ang bagay na ito. Lumipas ang 6 na buwan ay hindi inaasahan ni Cristina ang nangyari. Nagdadalang tao siya at natatakot siya na malaman ito ng matanda. Ngunit napagpasyahan na ng binata na aminin ito sa kanyang ina at handa niya daw na pakasalan si Cristina. Ano? Nabuntis mo ang ating katulong? Hindi! Hindi ka pwedeng ikasal sa kanya. Alam mo naman na hindi siya ang nararapat sa'yo. Galit na sabi ng matanda. Pero anak ko ang dinadala niya, kaya payagan niyo na ako sa bagay na to. Mahal ko po si Cristina at handa ko siyang pakasalan. Seryosong sabi ni Joshua. Nang dahil doon ay walang nagawa ang matandang babae. Ikinasal ang kanyang anak sa dalaga na hindi naman niya gusto para kay Joshua. Nay, pasensya na po kung hindi po kayo nakapunta sa aking kasal. Hindi po kasi natin kakayanin ng pamasahe. Paumanhin ni Cristina sa kanyang mga magulang. Okay lang anak, isang araw naman ay makakaharap din namin ang iyong asawa. Masaya ako para sa iyong buhay, sagot ni Aling Nora sa telepono. Nanatiling katulong si Cristina sa pamamahay ni Doña Esmeralda. Palaging mainit ang ulo nito sa kanya at palagi siyang pinapagod kahit alam nito na nagdadalang tao siya. Lumipas ang ilang sandali ay umuwi si Joshua galing sa kanyang trabaho. Nakita nito si Cristina na naglalaba ng sobrang daming mga damit. Mahal, tama na muna yan at baka maapektuhan ang ating anak, nag-aalalang sabi ng lalaki. Ngunit nang makita niya ang mukha ng kanyang asawa ay umiiyak ito at may pasa ito sa muka. Cristina, anong nangyari sa'yo? Nagmamadaling sabi ni Joshua. Wala to, nadulas lang ako at tumama ang aking muka sa sahig. Sagot ng babae. Tigilan mo na muna ang paglalaba at magpahinga ka na lang. Sige, lalabas lang ako para ibili ka ng paborito mong mangga. Ang hindi alam ng lalaki ay sinampal ng kanyang ina ang kanyang asawa. Napili pa din ni Cristina na pagtakpan ang kanyang biyenan dahil ayaw talaga nito ng gulo. Ngunit lumipas ang 2 oras ay hindi pa din bumabalik ang kanyang asawa. Bigla namang dumating ang mga pulis at gusto silang makausap. Ikinagulat nila ang sinabi nito sa kanila. Wala na daw si Joshua dahil ninakawan ito ng mga masasamang tao. At higit sa lahat ay binawi pa ang buhay. Talagang iyak ng iyak si Cristina at hindi siya makapaniwala sa bagay na ito. Ngunit lumipas lamang ang ilang sandali ay nakita nila ang katawan ng lalaki. Wala silang mga nagawa kundi ang umiyak ng umiyak dahil sobrang sakit mawala ng isang anak para kay Aling Esmeralda at sobrang sakit din naman mawala ng isang asawa para kay Cristina. Ngunit lumipas ang mahabang panahon ay natanggap din nila ang bagay na ito. Patuloy na namasukan ang babae sa pamamahay ng Donya habang inaalagaan nito ang kanyang 8 buwan na sanggol. Kumain na po kayo. Ipinagluto ko po kayo ng paborito niyong adobo. Mahinang sabi ni Cristina. Nang tikman ito ng matanda ay napapailing na lamang ito. Itinapon niya sa mukha ni Cristina ang sabaw ng adobo at siniguan pa nito ang babae. Hindi ganyan ang lasa ng luto ni Joshua. Kahit wala na siya, ay hindi pa rin kita tanggap. Galit na sabi ng matanda. Talagang tinitiis ni Cristina ang hirap ng buhay roon. Ipinangako niya kasi sa kanyang sarili na kahit wala na ang kanyang asawa, ay aalagaan pa din ito ang kanyang biyanan. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil sunod-sunod ang masasamang bagay na nararanasan niya kay Doña Esmeralda. Kung minsan ay sinabunutan at sinampal pa siya nito nang dahil lamang sa isang maliit na bagay. Mahal, kahit na pag malupitan ako ng nanay mo, ay aalagaan ko pa rin siya para sa'yo. Umiiyak na sabi ni Cristina sa kanyang sarili. Ngunit isang araw ay bigla na lamang natumba si Doña Esmeralda. Agad itong binuhat ni Cristina sa kama at agad siyang humingi ng tulong. Pinuntahan sila ng doktor at ang sabi nito ay na-stroke ang matanda. Nang dahil doon ay hindi na nakakatayo si Doña Esmeralda
at si Christina na lamang ang nag-aalaga dito. Higupin niyo po ang mainit na sabaw para magkaroon po ng lakas ang inyong katawan. Malambing na sabi ng babae sa kanyang biyanan. Kahit hindi nakakatayo ang matanda, ay nakakapagsalita naman ito kahit papaano. Galit pa rin ito sa kanya at siya ang sinisisi nito sa pagkawala ng kanyang anak. Talagang hindi nagsasawa ang dalaga sa pag-aalaga nito sa kanyang biyanan kahit gawin na siya nito na parang isang alipin. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko po kayo iiwan kahit na ginaganito niyo po ako. Umiiyak na sabi ni Christina. Sa pang-araw-araw ay pinagluluto niya ang matanda. Pinupunasan niya rin ang katawan nito upang maging maginhawa ang pakiramdam ni Doña Esmeralda. Isang araw ay pumunta ang doktor sa kanilang bahay. Iha, pwede mo bang alalayan sa pagtayo si Doña Esmeralda? Palakarin mo siya sa pang-araw-araw nang sa ganon ay muli siyang makatayo at makapaglakad. Sabi ng doktor sa kanya. Saglit ay inilabas ni Christina ang matanda sa tapat ng kanilang hardin. Inumpisahan nila itong gawin sa pang-araw-araw. Galit man si Doña Esmeralda sa dalaga, ngunit kailangan niya itong gawin dahil ito ang payo sa kanila ng doktor. Hindi maintindihan ng matanda kung bakit tumatagal pa si Christina sa kanyang pamamahay sa kabila ng kanyang pagiging matapang. Iha, hindi na kita kailangan dito sa bahay dahil kaya ko namang mag-isa. Mahinang sabi ng matanda. Hindi po pwede. Hindi niyo pa po kaya ang mag-isa. Hindi ko po kayo pwedeng ipagkatiwala sa ibang tao dahil baka kung anong gawin niya sa inyo. Nag-aalalang sabi ng dalaga. Lumipas ang panahon ay medyo nakakatayo na ang matanda sa tulong ni Christina. Para bang lumalambot na ang puso nito sa babae dahil ramdam na ramdam nito ang pag-aalaga ng dalaga. Saglit ay kinausap nito si Christina. Iha, maraming salamat sa pag-aalaga. Mahinang sabi ni Doña Esmeralda. Walang anuman po. Ipinangako ko po sa aking sarili na hindi ko po kayo iiwan dahil kailangan niyo ako. At higit sa lahat ay kayo po ang ina ni Joshua. Malungkot na sagot ng babae. Simula noon ay naging malapit ang loob ni Doña Esmeralda kay Christina. Hindi na nito sinisigawan ng babae at nagpasalamat pa ang matanda dito. Salamat iha dahil ikaw ang naging asawa ng aking anak. Patawarin mo ako kung naging matapang ako. Pero ngayon ay alam ko na kung sino ka talaga. Nakangiting sabi ni Doña Esmeralda. Ginantihan ng dalaga ang kanyang biyanan ng kabutihan at ang resulta ay ang pagiging maayos nila. Hindi palaging galit ang dapat na iginaganti natin sa ating mga kaaway, ngunit kailangan nating iparamdam sa kanila ang ating pagmamahal. Ito ang turo sa atin ng Diyos, ang mahalin ang ating mga kaaway. Simula noon ay muling naging masaya ang pamamahay ni Doña Esmeralda. Inanayahan niya rin ang pamilya ni Christina na magpunta dito upang magsaya. Naging magkaibigan sila at palagi silang nagkakaroon ng isang salo-salo. Isang araw ay bumisita si Christina sa puntod ni Joshua. Mahal, alam kong nakikita mo kung ano ang nangyayari ngayon at alam kong masaya ka. Miss ka na namin ng anak natin at gusto ko lang sabihin sa'yo na palagi mo kaming gabayan. Nakangiting sabi ni Christina. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.